Sa pagkakataong ito, kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio si Attorney Amando Virgil Ligutan. Siya po ang Senior Lecturer sa UP College of Law. Magandang hapon, Attorney Ligutan. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon din sa kanya. Okay, una po, napanood po natin yung kahapon. Ano po ang masasabi ninyo dito sa mga pahayag ng defense team kahapon sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing? Okay, so yung mga pahayag ng abogado ng dating Pangulo, matatawag na expected yun eh. So yung context is, itong abogadong to, bayad to defend the former president. Yung design ng kanyang talumpati is so simple eh. He is trying to downplay ano yung ebidensya, ano yung mga videos na pinakita ng prosecution the past few days. So expected yan. So he is trying to downplay. Focus tayo yung fact. Sabi niya magiging crimes against humanity ba? Na sabi niya 3% lang daw ata, di ba? Nung yung operation resulted to the death. So yung gist ng defense niyan is yung number of deaths, no? Sabi daw 30,000 all in all. But why is it na parang hindi ata aabot ng 100 yung number? So sabi niya, how could this be crimes against humanity? And that's wrong, ha? Hindi niya saka-check eh. May ano na yan eh, may precedent na yung kaso ni Cunarak, no? Sabi ng tribunal doon, hindi naman dapat i-prove lahat ng mga pagpatay. Okay, for example, when we apply that principle dito sa Tokhang, it's not required na we prove each and every killing. Sa kasong yan, sabi doon na enough na pag may multiple victims. Tsaka because of this, mapuprove yung multiple victims, mapuprove yung tinatawag na pattern of criminal acts. So it's a misconception that the prosecution has to prove each and every killing. Hindi required yan. Yun nga, nakikita ko parang hindi yata nakatulong sa argumento that the fact na sinabi pa rin may patayan. Yes. Hindi kasi nakabase sa number, hindi naman sinasabing minimum 10 tapos Yes. di ba walang ganun po? I think that's also in keeping. Ang hirap naman if we require number of deaths, diba? So it's a flexible threshold eh. So hindi nakakatulong exactly, Jack, yung argument na 3% lang. But that's still 3% in Marami return. pa rin yun. Marami pa rin yun. Saka yung isang argument na for me parang ang tawag diyan, parang back to you eh. Yung argument niya, sabi niya wala daw Supreme Court decision saying na nangyari yung Tokhang, etc. For me, pwedeng gamitin against the former president yan eh. How? Exactly yun yung argument. Ba't kailangan ilitis siya sa ICC? Kasi nga parang, if that's true, na the Supreme Court is powerless, so to speak, to prosecute or to even label yung Tokhang as illegal, that's more reason na dapat justified yung fact na sa ICC ililitis yung former president. Ayan. At bukod nga dyan, sinabi pa na wala raw ebidensya na direktang magpapatunay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinabi niyang patayin itong mga sangkot sa illegal na droga. At pinili lang daw yung mga video ng speeches ni Duterte. Ano po ang reaksyon niyo dito? Alam mo, parang nasa ibang mundo si Kaufman eh. Alam mo, lahat ng ating mga kababayan, alam natin, yun yung naging polisiya ng former president, yung pagpatay. Ilang beses ba nating narinig galing mismo sa bibig ng former president na dapat yung patayin, di ba? Sabi nga, pag hindi bumunot, yan, patayin. Yes. Pag bumunot, patayin. So yung idea ng pagpatay, nako, naging immune tayo niyan for the past 6 years. Yes, So masasabi ko parang nasa ibang mundo yung abogado ni Duterte, si Kaufman. Kaya nga tsaka yung may sinasabi nga ay baka misinterpreted ng mga taong nasa baba. Pero yun nga, partner, kunyari, na-misinterpret nila Aguirre, dating PNP Chief De La Rosa. Yes. So, di ba bigla nalaglag itong mga tao sa baba? Paano yan? Tsaka yung isang prinsipyo din sa international law, Jack, no. Sige, for example, tinatawag natin diyan, assuming but not conceding na hindi yun yung utos ng former president. Pero yung time na nagsisimula na yung patayan, may ginawa ba siya?
Yun nga Hininto ba niya yung pagpatay? Hindi. So parang hindi, parang that argument will not fly. That argument will not fly. Yung, alam mo, yung isang video lang for me could have been enough to pin down the former president. Kasi nga parang there is no head of state in his or her right mind that will publicize, that will verbalize in public yung isang illegal act. Pero exactly yun yung ginawa ng former president. So kahit isang video lang yan, kahit nga walang video, we can prove that eh. More so in these reasons, ang daming video. Ang daming video. Tsaka I think we have to address this eh. May isang journalist from Davao saying na parang, okay, ICC dapat mag-sorry kayo ha, kasi nga bawal yung ginawa nyo. For me, again, nagbabackfire yan eh. Why? Kasi yung sabi niya, yung binago yung subtitle. Pero alam mo yung epekto sa isang korte, parang kino-corroborate niya, ino-authenticate niya yung video na siya yung kumuha. Yung reklamo lang niya, yung subtitling. Pero yun yung fact na sinabi niya, parang yun, Meron talagang video, eh. yeah. Backfire eh. Oo. Sablay eh. At saka ang dami niyang sinabi. Actually, Yes, parang oo. hindi nga lang isa or what. Pero ang sinasabi nga na ito raw ay isang hyperbole or exaggeration. O Okay, I have- figure of speech. Ganun Okay, so daw. I think si former presidential legal advisor Sal Panelo, sabi niya, pag sinabi daw to kill, sabi daw dapat hahabulin to the ends of the earth to prosecute. Nako, sinong niloko niyo po? Napaka-obvious pag sinabing to kill, patay. There's no other interpretation to that, no? Parang alam mo parang in as much as we want to defend our client, pero minsan naman parang pumreno tayo, di ba? Parang minsan kasi katawa-tawan na eh, di ba? To kill, ibig sabihin, habulin, tsaka i-prosecute, no? Pag sinabing to kill, mga kababayan, ibig sabihin, patayin. As simple as that. Tsaka isa pa doon, partner, narinig ko kahapon is sinabi na meron naman daw mga order nga si dating Pangulo na kunyari mga involved sa Tokhang, Oo. pina-reassign para mag-retraining daw ang yung mga yun. So parang pinapalabas nila, yun yung parusa, which is hindi eh. Yeah. Hindi parusa yung ipapapunta mo siya for retraining. Ang dapat, kinasuhan sila. doon. Kinasuhan, i-prosecute, ikulong. Hindi pwedeng i-retrain lang. Bawal yan, bawal yan. O kumbaga pinapalamig mo lang eh. Di ba? Kumbaga, nandun lang sila. Oh, yes. Papalamigin mo, then ibabalik mo sila. Tama po yun. Baka naman i-assign sa ibang units para dun naman. Yun naman ang gagawin din. Pareho Yeah, lang. eh, di Oo. ba? Ang ano Okay. Pero ito nga po, matapos nating marinig ang mga argumentong ito sa ICC, gaano po kalaki yung posibilidad na mauwi ito sa formal na paglilitis sa kaso ng dating Pangulo? Kasi I understand through our interviews, hindi naman kailangan pa ng guilty or hindi man guilty or proof beyond reasonable doubt. Tama yun. Yung threshold din niya is substantial ground lang. Okay? So, if we compare yung highest, no, yung proof beyond reasonable doubt, tsaka yung substantial ground, mas mababa yun eh. So, in my experience, as a court litigator, I think magpo-proceed to trial, actual trial, yung mga charges against the former president. Pero ngayon, attorney, sa last day, ano mangyari ba? Sinong magsasalita? Parehas I think dapat yung defense eh. Yun yung ano ko, yun yung the last time I checked, no. Pero yung siguro yung tanong, Jack, ano ba yung sunod na pwedeng oo. mangyari, no? So yung ICC pre-trial chamber will come up with a decision. Yes. And then they will announce it. That will be a big day for not only for the former president but na rin sa bansa. Pag sinabi ng ICC na there are substantial grounds to proceed to trial, then patuloy yung incarceration ng former president. And then magpo-proceed na to trial. Oo. At kailan po ito, no? Ilang sa April ba? Wala pa. Wala pa. So Wala far, pa. wala pang announcement as to when yung yung decision na yan. But usually, Usually, after how many oo. months? Siguro mga couple of months siguro din yan. Siguro just to determine yung kung may substantial grounds ba to proceed to trial. So mahaba-haba pa ba? Aabot pa Yes. to sa sa presidential election? Oo. Yes, mahaba pa yan eh. Kasi kaya nga yung founded yung fear eh, na parang aabot to ng ilang taon. Based sa experience ng ICC, hindi sila ganun kabilis sa paglilitis ng mga those accused for crimes against humanity. Sorry, ihabol ko lang. Sa final, hindi lang dito sa confirmation of charges hearing, doon sa trial proper, kung tumuloy man tayo doon, beyond reasonable doubt ba kailangan? Yes. Okay. Oo. Ganon din ang magiging Yes, ano. Okay. Pero siguro mensahe nyo sa taong bayan sa napapanood at napapakinggan po natin ngayon. Okay, so I think yung mensahe sa ating mga kababayan, more than anything, if may isang nagbe-benefit sa yung paglilitis
sa former president. For me, yun yung accountability at rule of law. Once and for all, yung bansa natin, no, we are able to prosecute even the highest official of the land. So yung mga supporters ng former president, ayan, masakit sa kanila yan. Pero on the other hand, tingnan po natin from this perspective, we can now prosecute even a former president, and that's a good thing. Alright, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Ligutan. Thanks so much. Salamat, sir.